Matapos makapasok ni Wilfred sa bahay ni Dennis, hindi niya inaasahan ang mga madidilim na sikreto na kanyang madidiskubre. Sa bawat hakbang niya papasok ng kwarto, ramdam niya ang bigat ng hangin. Tila may masamang enerhiyang bumabalot sa buong paligid. Ngunit higit sa lahat, halos manlumo si Wilfred na makita ang pader. Tad-tad ito ng mga larawan ni Joy at ni Carol, ang dalawang babaeng minsang minahal niya. Iba't ibang litrato, iba't ibang kuha ng kabaliwan. May mga litrato habang nakangiti, may mga larawang malinaw na kuha mula sa malayo, tila palihim na kinuhanan. Doon tuluyang napatunayan ni Wilfred, hindi lamang selos o inggit ang mayroon kay Dennis. Isa itong labis na obsesyon, isang delikadong pagnanasa na matagal nang tinatago sa likod ng muka ng isang mabuting kaibigan. Napuno si Wilfred, hindi makapaniwala sa mga nakikita niya. Ang taong itinuring niyang kapatid ay matagal nang may pagnanasa sa mga kabiyak ng buhay niya. Habang nanginginig sa galit si Wilfred, narinig niya ang tunog ng paparating na sasakyan, si Dennis. Mabilis siyang kumilos, nagmamadaling lumabas ng bahay, bit-bit ang mga larawan at ebidensyang nakuha niya. Sa kabutihang palad, nakasakay siya agad ng kanyang kotse bago pa siya abutan ni Dennis. Pero napansin ni Dennis na may kakaibang kilos ang kanyang bisita. Sa sandaling iyon, nagsimula ang habulan, isang tensyonadong puno ng galit at katotohanang pilit tinatago. Habang mabilis na umaandar ang kotse ni Wilfred, agad niyang tinawagan si Carol, ang kanyang asawa. Maririnig ang kaba sa boses ni Wilfred. "Carol," sabi niya habang hinihingal, "alam ko na ang lahat. Alam ko na kung sino talaga si Dennis." Ngunit bago pa niya masabi ang buong katotohanan, isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Napahinto si Carol. Sa kabilang linya, puro ingay, gulo at sigaw ang naririnig niya. "Wilfred? Wilfred!" Paulit-ulit niyang tawag. Ngunit wala na itong tugon. Sa sobrang pagkataranta, napabitaw siya sa telepono. Tumulo ang kanyang mga luha habang napatingin sa basag na picture frame ng family picture nila na drawing ni Leah, para itong masamang pangitain ng panibagong trahedyang darating. Biglang dumating si Fern, bakas ang pag-aalala. "Bes, anong nangyari?" tanong nito. Hindi makasagot si Carol, tanging mga salitang, "May masama kay Wilfred, may masamang nangyayari," ang lumabas sa kanyang bibig. Ilang minuto ang lumipas, dumating ang balita. Si Wilfred ay natagpo ang may tama ng bala sa dibdib at bumangga ang kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada. Agad siyang dinala sa ospital, ngunit kritikal ang kanyang kalagayan. Pagkarinig nito, halos mawala ng malay si Amber. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ang kanyang puso ay puno ng puot. Puro krimen, puro kasamaan na lang ang umiikot sa pamilya natin. Sa sandaling iyon, parang nawasak ang lahat ng natitirang pag-asa ng kanilang pamilya. Kinabukasan, dumating si Dennis sa bahay ni Carol, dala-dala ang mga bulaklak. Pilit niyang ipinapakita ang anyo ng isang nagmamalasakit na kaibigan, ngunit malamig ang tingin ni Carol. "Dennis," sabi nito sa mahinahong boses, "hindi pa ako handang magmahal. Hindi ko kailangan ng kahit anong ganyan ngayon." Dahan-dahang itinulak ni Carol ang mga bulaklak pabalik sa kanya. Habang nakaupo sa loob ng kanyang sasakyan, hindi napigilan ni Dennis ang sarili. Sinira niya ang mga bulaklak, pinunit, tinapon. Ang galit at pagkabigo ay sumabog sa kanyang dibdib. Sa isip niya, hindi siya makakapayag na mawala na naman sa kanya ang babaeng gusto niya. Upang mapagtakpan ang kanyang kasalanan, nagpanggap si Dennis na concern sa kalagayan ni Wilfred. Siya pa mismo ang nagpresenta na tulungan si Carol sa paghahanap ng motibo. "Baka si Ronnie ang may kinalaman sa pamamaril," sabi niya sa mapanlinlang na tono. Nang marinig ito ni Carol, nagdalawang isip siya. Pero dahil wala silang ibang pinaghihinalaan, pumayag siyang ipatawag si Ronnie sa presinto. Sa harap ni Carol, ni Amber at ng mga pulis, sinakal Dennis si Ronnie habang galit na nagsisisigaw. "Anong ginawa mo kay Wilfred?" Sa unang tingin, aakalain mong tunay na galit siya, ngunit sa likod ng lahat ng ito ay isang palabas lamang upang iligaw ang lahat at alisin ang duda sa kanya. Pag uwi ni Carol,
Ikinuwento niya kay Fern at Manang Pilar ang lahat. Iba na talaga si Dennis, sabi niya. Kanina habang nasa presinto kami, para siyang ibang tao, nakakatakot siya kung magalit. Pare-pareho silang kinilabutan. Pakiramdam nila ay may mas malalim pang lihim si Dennis na hindi pa nila natutuklasan. Isang gabi, nag-usap si Carol at Ronnie ng masinsinan. Carol, sabi ni Ronnie, mas matalino si Dennis kaysa sa inaakala mo. Isa siyang ahas na marunong magtago ng lason. Kapag naaamoy niya ang takot, doon siya lalapit, doon kanya tatapusin. Hindi agad naniwala si Carol. Sa kabila ng lahat, may bahagi pa rin sa kanya na umaasang hindi totoo ang mga paratang laban kay Dennis. Ngunit kinabukasan habang naglalaro si Leah sa kanyang dollhouse, ang dollhouse na regalo mismo ni Dennis, may napansin si Carol. Sa loob ng bahay-bahayan, may maliit na lente na nakatago sa likod ng kurtina. Kinabahan siya. Kinuha niya iyon at napagtantong isang hidden camera pala. Agad niyang naalala ang mga babala ni Ronnie. Dito na niya napagtanto, tama si Ronnie. Si Dennis nga ang may kinalaman sa lahat ng kasamaan. Habang abala si Dennis sa pagtatago ng mga ebidensya, sinusunog niya ang mga gamit ni Joy, mga lumang larawan at kung ano-anong maaaring makapagturo sa kanya. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Carol. Nagulat siya nang marinig itong pumayag na makipagkita. Ang hindi alam ni Dennis, plano ito ni Carol at ng mga pulis. Gagamitin nila ang pagkakataong iyon para makakuha ng ebidensya at mahuli siya sa akto. Sa bahay ni Dennis, nagkunwari si Carol na kalmado. Habang naghahain si Dennis, lihim niyang nilalagyan ng pampatulog ang inumin ni Carol. Isa na namang masamang balak. Ngunit matalino si Carol at hindi niya ito titikman. Pagkatapos ng ilang sandali ng mapanlinlang na usapan, nagpaalam si Carol na pupunta sa banyo pero sa halip, naglibot siya sa paligid ng bahay. Sa likod ng bahay, nakita niya ang mga abo ng mga sinunog na bagay. At sa gilid ng abo, isang pamilyar na shell. Ang shell na siya mismo ang gumawa at ibinigay kay Joy isang gabi bago ito mamatay. Nanlamig ang kanyang katawan. Tama si Ronnie, si Dennis nga ang pumatay kay Joy. Nang bumalik si Carol sa loob, nagkunwari siyang kalmado. Dennis, kailangan ko nang umuwi, sabi niya. Pero sa mga mata ni Dennis, halata ang pagkabaliw. Hindi ka aalis, mahinahon niyang tugon. Sabay hawak sa braso ni Carol. Lumakas ang kabog ng dibdib ng babae. Unti-unting naging agresibo si Dennis. Pinipilit niyang pigilan si Carol. Desperadong makuha ito, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, nakatutok na ang mga pulis sa labas. Sa tamang sandali, nagbigay na ng hudyat si Carol, isang simpleng tapik sa kanyang bag, senyales para sa mga nakaantabay. At sa loob ng ilang segundo, pumalandit ang liwanag ng mga flashlight, sabay sigawan ng mga pulis. Nagulat si Dennis, hindi niya inaasahan ang bigla ang paglusob. Pinilit niyang tumakbo pero napalibutan na siya. At sa huling sandali, bago siya tuluyang madakip, sumigaw siya ng, "Hindi niyo ako nauunawaan. Para lang ito sa pag-ibig." Ngunit sa lahat ng kanyang ginawa, malinaw ang katotohanan. Ang pag-ibig na iyon ay isa lamang anyo ng kabaliwan. Habang dinadala si Dennis ng mga pulis, napayakap si Carol kay Fern. Sa wakas, natapos din ang bangungot na matagal nilang pinasan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang tanong ay nananatili, makakabangon pa kaya sila mula sa mga sugat na iniwan ni Dennis?